Nagsisimula ang pelikula sa isang tiwangwang at maalikabok na bahagi ng highway malapit sa hangganan ng Namibia at South Africa. Makikita natin ang isang convoy ng 3 sasakyan na mabilis na bumabagtas sa malawak na tanawin. Isa itong high-stakes na transport mission na pinamumunuan ng isang Interpol agent na nagngangalang Lin. Ang kanilang layunin ay ilipat ang isang high-value na preso na si Keith. Habang papalapit sila sa isang liblib na checkpoint, biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Si Lin, isang veteranong ahente, ay agad nakaramdam na may mali. Masyadong tahimik ang kapaligiran, at ramdam ang panganib. Sinubukan niyang balaan ang kanyang partner, ngunit huli na ang lahat. Bigla na lamang sumabog ang isang magulong ambush ng pagbabarili ng mga heavily armed na mercenary ang convoy mula sa lahat ng direksyon. Sinubukan ng mga Interpol agent na gumanti ng putok at ipagtanggol ang kanilang posisyon, ngunit wala silang laban sa lakas ng kalaban. Isa itong massacre. Sa loob lamang ng ilang sandali, halos lahat ay patay na maliban kina Lin at sa kanyang presong si Keith. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng bala ang kamay ni Lin, ngunit dahil sa adrenaline, nagawa niyang banggay ng mga umaatake at makatakas mula sa kill zone, dala si Keith na ligtas na nakasakay sa kanyang sasakyan. Biglang lumipat ang eksena sa isang payapang dalampasigan sa Florida Keys. Dito natin nakilala ang isang lalaking nagngangalang Travis Conrad at isang matandang lalaki na si Frank, na siya ring biyenan ni Travis. Tahimik silang nakaupo dala ang kanilang mga gamit sa pangingisda, ngunit mabigat ang damdamin. Hindi lamang sila nangingisda, nagsasagawa sila ng isang nakakadurog pusong ritual. Ibinubuhos nila sa dagat ang abo mula sa 2 urn. Binabasag ni Travis ang katahimikan at sinabing eksaktong 1 taon na ang lumipas. Dito natin nalaman ang trahedyang nakaraan. 1 taon na ang nakalipas nang mapatay ang asawa ni Travis at ang kanyang batang anak. Ngayong araw ang anibersaryo ng pagkawala nila, at si Travis ay isang lalaking lunod pa rin sa dalamhati. Matapos ang emosyonal na seremonya, inihatid ni Travis si Frank pauwi, nagpaalam ng good night, at umalis upang magpalamig ng isipan. Napunta siya sa isang lokal na dive bar para uminom. Habang nakaupo roon, gumana ang kanyang mga instinct na nahasa ng maraming taon ng mapanganib na trabaho. Napansin niyang may 2 lalaking nakamasid sa kanya. Dahil sa hinala, nagtungo si Travis sa banyo upang pinan sila palabas. Tama ang kanyang hinala. Sinundan siya ng mga lalaki na may masamang balak. Ngunit handa si Travis. Pagpasok nila, sineksik niya ang pinto gamit ang isang metal rod at naghagis ng isang canister ng cleaning chemicals sa loob ng silid, na lumikha ng isang nakal-alasong reaksyon. Nang buksan niya muli ang pinto, wala nang kakayahan ng mga lalaki, inuubo at hirap huminga. Ininterrogate sila ni Travis at hinihingi kung sino ang nagpadala sa kanila. Habang hinihingal, isiniwalat nilang sila ay mula sa Red Mountain at ang kanilang boss na si Jim Maroro ang gustong makipagkita. Nanas si Travis. Sinabi na niya kay Jim na siya ay nakahitis at nagpapahinga muna mula sa ganitong buhay. Humihingal na sinabi ng isa sa mga lalaki na emergency daw ito. Lumabas si Travis patungo sa main bar area at doon niya nakita si Jim Maroro na naghihintay sa kanya. Hinarap ni Travis si Jim, galit na galit dahil naaabala ang kanyang pagre-retiro. Ipinaliwanag ni Jim na may trabaho silang nangangailangan ng partikular na kakayahan ni Travis. Hiniling niya kay Travis na gawin ang isang huling hit, at nangakong pagkatapos nito ay makakabalik na siya sa kanyang bakasyon. Una itong tinanggihan ni Travis, sinabing isa siyang independent contractor at hindi empleyado ng Red Mountain. Dito, ibinunyag na si Travis ay isang top-tier elite hitman. Dito bumagsak ang mabigat na alok. Ang supreme boss ng Red Mountain na si Wechsler ay nag-aalok ng nakagugulat na $1 milyon kada araw para sa misyong ito. Napaisip si Travis sa laki ng halagang inaalok. Binalaan siya ni Jim na mahirap ang target. Napagtanto ni Travis ang kanyang leverage at tumawad, sinabing kung dodoblehin sa $2 milyon ang alok, gagawin niya ang trabaho. Agad pumayag si Jim at ipinaliwanag ang detalye. Ang target ay si Keith Zira, ang lalaking nakita sa opening scene. Nakatakdang tumstigo si Keith laban sa Red Mountain Corporation sa isang investigasyon ng UN. Ipinaliwanag ni Jim na maaaring sirain ng testimonya ni Keith ang buong kumpanya. Ikinwento niya kay Travis ang nabigong kidnapping attempt sa Namibia at ipinaliwanag na ngayon ay nasa proteksyon na ng Interpol si Keith. Hindi nila alam ang lokasyon ng safe house, ngunit alam nilang tutstigo si Keith sa Biyernes ng hapon. Ibig sabihin, may mahigpit na deadline si Travis. Mayroon lamang siyang 72 oras para hanapin si Keith sa Africa at patayin siya. Nagbigay si Jim ng isang lead, ang Interpol agent na nagligtas kay Keith, si Lin. Binanggit niya na may anak si Lin. Napahinto si Travis sa detalyeng ito.
Ang pagpatay sa isang ina ay lumalagpas sa hangganang itinakda niya para sa sarili. Ngunit binigyang diin ni Jim na ang Red Mountain ay isang $25 bilyong entity na may hawak sa US Senate. Kritikal ang misyon. Lumundag ang kwento patungong Hong Kong. Makikita natin ang isang batang inosenteng lalaki na nagngangalang Christopher, ang anak ni Lynn, na nakikipag-video chat sa kanyang ina sa Skype. Tinanong niya kung kailan siya uuwi, at nangako si Lynn na babalik siya sa lalong madaling panahon. Kalaunan, dumating si Travis sa apartment ni Lynn sa Hong Kong. Ang lola ni Christopher ang nagbukas ng pinto. Nagkunwari si Travis na kaaya-aya, ipinakilala ang sarili bilang si Dennis Merrick, isang matandang kaibigan ni Lynn mula sa Oxford University. Ipinaalam ng lola sa kanya na wala si Lynn, ngunit si Travis, na ginagampanan ang papel ng masigasig na kaibigan, ay nagawang makapasok sa bahay upang maghintay. Nakipag-bonding siya kay Christopher gamit ang alaala ng sarili niyang yumaong anak upang manipulahin ang bata. Habang abala ang bata, ninakaw ni Travis ang kanyang telepono, hinalukay ito, at natunton ang lokasyon ni Lynn. Agad na lumipad si Travis patungong South Africa. Sinundan niya si Lynn hanggang sa paliparan kung saan naghihintay ito ng flight papuntang Hong Kong. Gamit ang kanyang teknikal na kakayahan, hinalukay niya ang sistema ng paliparan at kinansela ang flight ni Lynn, dahilan upang ma-stranded ito. Nilapitan niya si Lynn, kunwaring isa ring stranded na biyahero na nagngangalang Dennis. Inakit niya ito sa pamamagitan ng alok na maghapunan upang patayin ang 6 na oras na paghihintay. Si Lynn, na walang kamalay-malay kung sino talaga siya, ay pumayag. Sa hapunan, nagkaroon sila ng malalim na koneksyon. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga buhay, at nagbukas si Travis tungkol sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa at anak na si Adam. Ang pinagsaluhang kahinaan ay naglapit sa kanila, at nauwi sila sa isang hotel room na magkasama. Nang gabing iyon, habang nasa shower si Lynn, hinalukay ni Travis ang kanyang telepono upang nakawin ang data tungkol sa safe house. Inihanda niya ang kanyang baril upang patayin siya, ngunit bigla siyang napahinto. Ang koneksyon niya kay Lynn, kasama ang kanyang dalamhati, ay naging dahilan upang hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. May malambot siyang damdamin para sa kanya. Nagpasya siyang umalis na lamang ng silid. Lumabas siya upang tawagan si Jim at iulat ang lokasyon ni Keith. Ngunit napagtanto na ni Lynn kung sino talaga siya. Bigla siyang sumugod palabas ng silid at binaril si Travis. Nagkaroon ng putukan, ngunit si Lynn ang may lamang. Binaril niya si Travis sa dibdib, na ikinamatay nito. Habang namamatay si Travis, ang huli niyang naiisip ay ang kanyang asawa at anak, ngunit kakaiba, ang mukha ni Jim ay sumingit sa kanyang mga alaala. Bigla na lamang napasinghap si Travis at nagising. Hindi siya nasa langit o impyerno, kundi sa isang sterile na pasilidad medikal. Siya ay nabigla. Alam niyang namatay siya. Naroon si Jim at ibinunyag ang nakatatakot na katotohanan. Gumamit ang Red Mountain ng isang lubhang lihim at eksperimental na medikal na pamamaraan upang buhayin siyang muli. Ipinaliwanag ni Jim na ang proseso ay hindi makatao at mahigpit na lihim. Ibinuhay siya muli para sa iisang dahilan lamang. Namatay si Travis bago niya naibunyag ang lokasyon ng safe house. Pumasok sa silid si Wechsler, ang walang awang boss. Hiningi niya ang lokasyon, binanggit na ang UN deposition ay magaganap na sa loob ng 2 oras. Nalilito at nasa matinding pagkabigla, ibinigay ni Travis ang lokasyon. Matapos makuha ang impormasyon, inutusan ni Wechsler si Jim na tapusin ang trabaho. Si Jim, na isang handler at hindi field agent, ay nag-alinlangan, ngunit matatag si Wechsler. Pinuna niya si Travis dahil sa pagkabigo nitong patayin ang babae dahil sa kanyang emosyon, at inutusan ang kanyang mga tauhan na tuluyan ng patayin si Travis. Nagmakaawa si Travis kay Jim na palayain siya, ngunit humingi ng paumanhin si Jim at iniwan siyang mamatay. Wala nang pakinabang ang Red Mountain kay Travis. Napagtanto ni Travis na malapit na siyang patayin. Habang papalapit ang doktor upang iturok ang isang nakamamatay na lason, napansin ni Travis ang isang surgical knife. Bigla siyang kumilos, marahas na pinabagsak ang gwardya at ginawang bihag ang doktor. Humingi siya ng mga sagot. Ibinunyag ng doktor ang kakilakilabot na katotohanan ng kanyang kalagayan. Pansamantala lamang ang resurrection procedure. May naka-embed na countdown timer sa kanyang pulso. Mamatay siyang muli sa loob ng 24 na oras at wala ng lunas. Habang papalapit ang oras, nagdudulot ang proseso ng matitinding mental breakdown at mga hallucination. Kinaladkad ni Travis ang doktor palabas at nadiskubre niyang ang laboratorio ay isang mobile unit sa loob ng isang shipping container sa isang shipyard. Biglang sumiklab ang isang napakalaking putukan laban sa security team ng Red Mountain.
Si Travis, pinalakas ng mga gamot sa kanyang sistema at ng matinding galit, ay pinuksa silang lahat. Sa gitna ng labanan, nagsimula siyang makaranas ng mga hallucination, nakikita ang mga imahe ng kanyang yumaong anak na si Adam sa gitna ng karahasan. Itinutok niya ang kanyang baril sa doktor upang patayin ito, ngunit napagtanto niyang hindi niya magawa. Katulad ng nangyari kay Lynn, nagpakita siya ng awa. Pinatawad niya ang doktor at nagnakaw ng isang sasakyan. Habang papalayo siya, tinawagan niya ang kanyang biyenan na si Frank. Sinabi niyang nasa South Africa siya at hindi na siya uuwi. Isang huling pamamaalam. Nakiusap si Frank na huwag siyang sumuko, ngunit ibinaba ni Travis ang tawag. Lumipat ang eksena sa safe house sa Cape Town. Nakaupo si Keith Zira sa harap ng isang kinatawan ng UN at ng isang kamera, nagbibigay ng kanyang deposition. Ipinaliwanag niyang isa siyang security contractor na nagtatrabaho sa isang crude oil pipeline sa Congo. Bigla raw inilipat ng Red Mountain ang kanyang team sa Namibia at inutusan silang maghatid ng mabibigat na earth-moving equipment sa gabi. Ikinwento ni Keith ang nakapangangilabot na natagpuan nila sa kanilang destinasyon. Isang liblib na container yard na puno ng mga tumpok ng patay na katawan, ngunit hindi sila mga sundalo o militante. Mga sibilyan sila, mga lalaki, babae, at mga bata. Tinanong ng kinatawan ng UN kung paano sila namatay. Ibinunyag ni Keith ang nakakakilabot na katotohanan. Sa masusing pagsusuri, ang mga katawan ay puno ng surgical scars at tahi sa kanilang dibdib at mga palso. Hindi lamang sila pinatay, ginamit sila bilang mga lab rat para sa mga baluktot na medikal na eksperimento ng Red Mountain, ang mismong mga eksperimento na muling bumuhay kay Travis mula sa kamatayan. Ipinagpatuloy ni Keith ang kanyang nakakakilabot na salaysay, inilarawan kung paano sila pinilit na maghukay ng isang napakalaking hukay, halos kasing laki ng kalahati ng isang football field, sa ilalim ng takip ng dilim. Itinapon nila ang 70 bangkay sa mass grave na iyon, sinunog ang mga ito hanggang maging abo, at ibinaon ang mga labi, tuluyang binura ang lahat ng ebidensya ng mga kalupitan. Pagkatapos nito, pinilit ng Red Mountain ang mga kontraktor na pumirma sa mahigpit na confidentiality agreements, tahasang nagbabala na anumang pagtagas ng impormasyon ay magreresulta sa kanilang kamatayan. Bumalik ang eksena sa safe house, kung saan nakikinig ng mabuti si Lynn. Binanggit ng kanyang superior officer na 2 beses na siyang nagtour sa Iraq at nakakita na ng mga kakilakilabot na bagay, ngunit wala pa siyang nakitang kasunduan na kinasasangkutan ang pagpatay sa mga sibilyan ng maramihan. Biglang nag-alab ang instinct ni Lynn. May naramdaman siyang panganib. Tumingin siya sa bintana at napagtantong malapit na silang atakihin. Sumigaw siya upang balaan ang team, ngunit huli na ang lahat. Si Jim Maroro, nakapwesto sa isang kalapit na rooftop na may dalang heavy machine gun, ay nagbukas ng putok. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkadurog-durog ang safe house. Sa pangalan lamang ito naging ligtas. Nagmamadaling tumakas sina Lynn at Keith mula sa kaguluhan, ngunit nabutas na ng mga mercenary ni Jim ang gusali. Sumunod ang isang matinding putukan, at maraming ahente ang bumagsak sa crossfire. Sa desperasyon, hinailan ni Lynn si Keith at tumalon sila mula sa isang mababang palapag upang makatakas sa kill zone. Ngunit sa gitna ng ulan ng bala, tinamaan si Keith. Sinubukan ni Lynn na kaladkarin ang sugatang lalaki patungo sa kaligtasan, ngunit 2 mercenary ang pumaligid sa kanila, handa nang patayin silang dalawa. Sa mismong sandaling tila wala ng pag-asa, biglang rumagasa ang isang kotse sa eksena, dumulas at tinamaan ang mga armado, pinabagsak ang mga ito. Si Travis iyon. Agad na itinutok ni Lynn ang kanyang baril sa driver, gulat na gulat nang makita ang lalaking akala niya ay napatay na niya. Tumingin si Travis sa kanya at pabirong sinabi, "Miss, sinusubukan mo ba akong patayin ulit? Dapat pala tinapos na kita noong may pagkakataon ako." Pagkatapos ay tumingin si Travis sa sugatang si Keith at nagsabi, "So, ikaw pala ang $2 million man. Ang sikat mo, pare. Kalahati ng mundo, hinahanap ka." Tinanong niya si Keith kung anong mabigat na lihim ang hawak nito laban sa Red Mountain para magkapresyo ng ganoon kalaki. Pinigil siya ni Lynn, mariing sinabing classified iyon at inutusan siyang magmaneho na. Habang naghihirap sa sakit, hingal na sinabi ni Keith na may hawak siyang impormasyong kayang gibain ang buong korporasyon. Pinaharurot ni Travis ang sasakyan, walang ingat na nagmamaneho upang iligaw ang mga humahabol. Hinabol sila ng mga mercenary, walang habas na nagpapaputok. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang mag-hallucinate si Travis habang unti-unting sinisira ng mga experimental drug sa kanyang katawan ang kanyang isipan. Sa kabila ng mga nakikita, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Sumali sa habulan ng pulisya, ngunit nahuhuli sila, marahil ay sadyang pinatatagal ang kanilang pagdating.
Nagawang pasabugan ng mga mercenary ang ilang bahagi ng sasakyan ni Travis, ngunit gumanti siya, binangga ang mga ito sa isang truck at nagdulot ng napakalaking banggaan. Akala nila ay tapos na ang panganib, ngunit isang huling putok ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Tinamaan ni Jim si Keith gamit ang sniper rifle. Pinaharurot ni Travis ang sasakyan patungo sa isang liblib na dalampasigan, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa matinding pagdurugo, namatay si Keith. Wasak na wasak si Lynn, ngunit bago tuluyang mamaalam, isiniksik ni Keith ang isang memory card sa kanyang kamay. Ito ang recording ng kanyang testimonya. Nadismaya si Travis sa pagkamatay ni Keith, ngunit napagpasyahan niyang gumawa ng isang huling mabuting bagay bago maubos ang kanyang oras. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Red Mountain sa Cape Town. Dinala ng isang tauhan ang kamera ni Keith kay Jim. Sinuri ito ni Jim at natuklasang walang laman ang memory slot. Galit na galit siya at inusisa kung nasaan ang card. Nauutol na sinabi ng tauhan na inutusan lamang silang i-neutralize ang target at kunin ang kamera. Pinalayas ni Jim ang tauhan at nakatanggap ng isang nakakatakot na tawag mula sa kanyang boss na si Wechsler. Galit na galit si Wechsler sa ikatlong kabiguan. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung sino ang kailangang mamatay, basta't hindi dapat mabunyag ang lihim ng kanilang $1 billion na experimental procedure. Binyantaan niya ang kaligtasan ng pamilya ni Jim kung muli siyang mabibigo. Sa desperasyon at pagka-corner, gumawa si Jim ng isang walang awang hakbang. Dinukot niya ang anak ni Lynn na si Christopher. Samantala, nagluluksa sina Travis at Lynn sa pagkamatay ni Keith. Binalaan ni Travis si Lynn na kapag nalaman ng Red Mountain na nasa kanya ang card, hahabulin siya ng buong lakas ng kanilang hukbo. Pinayuhan niya itong tumakas. Ibinunyag ni Travis ang malagim na katotohanan. 16 na oras na lamang ang natitira sa kanyang buhay bilang resulta ng mga eksperimento ng Red Mountain, at balak niyang gamitin ang natitirang oras upang wasakin ang kumpanya hanggang sa ugat. Tumunog ang telepono ni Lynn. Si Jim iyon. Ibinunyag niyang hawak niya si Christopher at hinihingi ang memory card kapalit ng buhay ng bata. Natarante si Lynn, ngunit nangako si Travis na ibabalik niya ang kanyang anak. Muli silang bumiyahe, ngunit patuloy na lumalala ang kalagayan ni Travis. Nagsimula siyang makakita ng hallucination ng kanyang yumaong anak na si Adam. Sa kanyang isipan, inabot niya ito, na nagdulot ng mga flashback ng mga dating misyon at mga alaala ng kanyang asawa na nagmamakaawang iwanan niya ang buhay ng isang hitman. Pinilit ni Travis na itaboy ang mga imahen at dinala si Lynn sa isa sa kanyang mga lihim na hideout. Pinuno niya ang isang duffel bag ng mga baril, pampasabog, at pera. Napansin ni Lynn ang isang litrato ng pamilya ni Travis at napagtanto niyang tulad niya, wala na ring natira sa kanya. Sumunod, dinala ni Travis si Lynn upang makipagkita sa isang matandang kontak na nagngangalang Al, isang lokal na leader na dati na niyang nakatrabaho. Tinanong ni Al kung bakit sila naroon. Nagtanong si Lynn kung alam nito ang tungkol sa Red Mountain. Ipinaliwanag ni Al na ang Red Mountain ay nagbibigay ng tulong sa komunidad, pera, pagsasanay, at mga youth program. Kinontra siya ni Travis at ibinunyag ang madilim na katotohanan. Sa nakalipas na 2 taon, daan-daang refugee ang nawala dahil ginamit sila ng Red Mountain bilang mga lab rat sa hindi makataong medical experiments. Nang marinig ito, naging seryoso si Al. Napagtanto niyang ang mga nawawalang miyembro ng kanyang komunidad ay mga biktima. Pumayag siyang tumulong. Pinangunahan sila ni Al sa lugar kung saan inililipat ng mga tauhan ni Jim si Christopher. Hinarang ni Travis ang convoy at hinarap ang pinuno ng mga gun na si Jack. Itinaas ni Travis ang bag ng pera at inalok ito kapalit ng bata, binal ang pagtanggi ay katumbas ng kamatayan. Tumawa si Jack at itinuro na mas marami sila. Ngunit biglang sumipol si Al. Mula sa mga anino, lumitaw ang 12-dosenang lokal na armado ng mga bato, ladrillo, at sandata, pinalibutan ang mga mercenary. Sinabi ni Travis kay Jack na sila ang mga pamilya ng mga taong pinaslang ng Red Mountain. Gumuho ang kumpiyansa ni Jack. Hirap nang makatayo si Travis ngunit nagbitaw ng nakakapangilabot na pananalita. Pumapatay ako ng tao para mabuhay at nandito pa rin ako, pero nawala ang pamilya ko. Lahat ay kinuha sa akin. Nang itaas ni Jack ang kanyang baril, binaril siya ni Al at napatay. Sumiklab ang magulong sagupaan. Frantic na hinanap ni Lynn ang kanyang anak sa mga sasakyan. Sinubukan ng mga mercenary na tumakas, ngunit isang tauhan ni Al ang nagpaputok ng rocket launcher at pinasabog ang unang sasakyan. Napasigaw si Lynn, akala'y naroon si Christopher, ngunit hinawakan siya ni Travis at itinuro ang isa pang tumatakas na sasakyan. Hinabol nila ito at pinatumba sa kalsada. Tumakbo si Lynn patungo sa sasakyan at natagpuan si Christopher na ligtas.
Habang pinagmamasdan ng muling pagkikita ng mag-ina, multo ng sarili niyang pamilya ang bumalot kay Travis. Tiningnan niya ang kanyang timer, 36 na minuto na lang ang natitira. Ibinigay ni Travis ang memory card kay Lynn at inutusan siyang dalhin ito sa mga awtoridad, habang siya naman ay tatango upang tapusin ang Red Mountain Minsanan at magpakailanman. Kinuha ni Travis ang isang bihag na mercenary at pinilit itong magmaneho patungo sa headquarters, inuutusang iRadio na dala niya ang anak ni Lynn. Binalaan niya ang lalaki na kapag ibinunyag nito ang panlilinlang, mamamatay ito. May 18 minuto na lamang, at plano ni Travis na akuhan ang lahat ng putok upang makatakas si Lynn. Pagdating sa gate, sinuri ng mga gwardya ang sasakyan at nakilala si Travis. Umalangaw-ngaw ang alarma at nag-lockdown ang buong pasilidad. Pinanood ito ni Jim sa mga monitor at nakiusap kay Travis sa intercom na tumigil, ngunit hindi siya pinansin at binaril ang kamera. Sinubukan ni Jim ang huling manipulasyon, sinabing nagpadala siya ng team upang patayin ang biyenan ni Travis na si Frank, ngunit nangangakong pipigilan ito kung isusuko ni Travis ang card. Hindi man lang kumurap si Travis. Isinuot niya ang bulletproof vest at binangga ang sasakyan papasok ng gusali. Sa loob, inutusan ni Wechsler ang strike team na hanapin si Lynn, ngunit nahack na ni Travis ang security system, isinara ang mga gate at ikinulong silang lahat sa loob. Binibili niya ng oras si Lynn. Pinalibutan ng mga gwardya ang sasakyan ni Travis, ngunit nang buksan nila ito, wala siyang laman, may C4 pala. Sumabog ang sasakyan at nagdulot ng matinding pinsala. Si Jim, bagsak ang balikat at lasing na, ay tila tinanggap na tapos na ang lahat. Hinintay niya si Travis. Samantala, panik na panik si Wechsler, humihingi ng helicopter at nag-aalok ng $1,000,000 sa sinumang makakapatay kay Travis. Sugatan ng husto at halos wala ng lakas, nilabanan ni Travis ang bawat bantay sa kanyang daraanan. Sa wakas, narating niya ang opisina at binaril si Wechsler nang walang pag-aalinlangan. Tumingin si Jim kay Travis at ibinunyag ang huling, pinakamabigat na katotohanan. Si Wechsler mismo ang nag-utos ng pagpatay sa pamilya ni Travis. Ayaw niyang magretiro si Travis, kaya inalis niya ang dahilan nito para umalis. Inamin ni Jim na sumunod siya upang maprotektahan ang sarili niyang pamilya. Sa ibang lugar, natunton ng isang assassin ng Red Mountain si Lynn, ngunit tinawagan siya ni Jim at inutusan na umatras. Matagumpay na naibigay ni Lynn ang ebidensya sa mga awtoridad. Tapos na ang kanyang bangungot. Bumalik sa opisina, inihagis ni Jim ang kanyang baril kay Wechsler na naghihingalo. Pumasok ang pulisya at inutusan si Jim na ibaba ang sandata. Sa halip, pinatay ni Jim si Wechsler at itinaas ang baril, dahilan upang barilin siya ng mga pulis hanggang sa mamatay. Natapos ang misyon ni Travis. Sa wakas, bumigay na ang kanyang katawan. Tapos na ang 24 na oras. Namatay siya habang binabaha ng mga imahe ng kanyang asawa at anak na tumatawag sa kanya. Naglakad siya patungo sa liwanag, handa na sa kapayapaan, ngunit biglang napasinghap. Bumukas ang mga mata ni Travis. Nasa parehong laboratorio siya, sa parehong mesa. Muling gumana ang experimental procedure. Muli siyang nabuhay. Nagpapatuloy ang siklo. At sa nakakagulat na cliffhanger na iyon, nagtapos ang pelikula.